Magandang umaga, Joy. Ito si Lorena. Ito, mother nila, Sister Gina. Ito si Joanne. Ito si Mama. Ito si Ryan. Ngayon, ipagpapatuloy namin ang pag-aaral namin. No, sa ngayon, magbibigay ko sa kanila ng isang uri ng pangaral na maaring kaiinisan nila o maaring kagigiliwan nila. Kasi, ang ibibigay ko ngayon medyo makakatinik sa lalamunan ko minsan, Ryan, pero ito napakaganda dahil ganito mga anak, ang ating buhay, hindi tayo basta mabubuhay, Joan, na wala tayong karunungan. Kahit hindi tayo nag-aral, Mumay, kahit hindi tayo nagkolehiyo, Ryan, kahit grade 2, grade 3 lamang ang inabot natin, ang karunungan na kinakailangan natin sa ating pamumuhay hindi nanggagaling, Lorena, sa kung gaano kataas ang ating edukasyon na inabot. Hindi. Ang karunungan na kailangan natin dito ngayon ay karunungan kung paano natin haharapin ang mga bagay na dumarating sa ating buhay. Kung paano natin pangahawakan. Wari ganito, Joy. Anong grade mo na pala pagpasok? Grade 12. Grade 12 mo na. Alam mo ba kaya ang mga problema ang daratan mo sa school? Alam mo na? Alam mo na? Alam mo na ba? Amo man? Ampay, wala. Te masapol ken ka, Joy. Masapol nga sa ganam day tabagim. Nyaman nga ma-encounter mo di jay na. Sugapon nga masapol nga maaddan ka ite karunungan. Wano pan nakaammo kadagiti na duma-duma banbana gana. Napapunta tayo ngayon sa karunungan, ganito. So, dalaga pa si Lorena? Siyang bunso ko. Ay, siyang bunso. Ilang taong ka na, Lorena? 15. Anong grade ka na? May mag-grade ka na. Ay, very good. So, pagpalain kayo ng Panginoon, mga anak, So, dito mga kapatid, mga anak, ito na yung sinasabi ko. Kailangan natin ang karunungan. Ang karunungan, dito nang gagaling, masesense natin, mafe-feel natin, makikita natin ang isang bagay na parang gusto natin hawakan, gusto natin kainin, gusto nating inumin, gusto nating gawin o gusto nating puntahan. Pero yan ay depende sa ating kaisipan. Kaya bawat bagay na ating gagawin, gustong gawin, gustong puntahan, magdadaan muna sa ating mga kaisipan. Halimbawa, pupunta tayo sa isang lugar. Anong gagawin natin doon? Lalo na dito, Ryan, kuminsan, kapag na-invite tayo ng mga barkada, minsan hindi natin pinag-iisipan dahil barkada ang dumarating. Ang ating naisip, barkada ito, dapat kasama ako. Pero hindi ganon. Dahil may pamilya na kayo, at mag-aaral ka, dapat gagamitan mo ito ang karunungan. Kung pupunta ako, ano ang gagawin ko doon? Ilang oras ako doon o isang araw ako doon? Magkano ang gagastusin ko doon? Ito ang dapat isipin, Samantalang nasa minimum lamang ang kinikita natin na kumbaga tama lang o kulang pa sa pamilya. Joan, iisipin natin ito. Dapat pa ba akong pumunta doon? At dito mga anak, hindi lahat ng ating gusto ay binibili natin o kinukuha natin. Hindi ganon. Dito pumapasok yung kaalaman natin. Kailangan ko ba ito? Kailangan ko ba ito? Lalo na kung tulad natin na parang tama-tama lang sa pang-araw-araw natin ang ating kinikita mo mahirap na ipagsapalaran natin yung para sa pamilya sa mga bagay na hindi nararapat, sa mga bagay na hindi kailangan. Ayan, tulad ng halimbawa isang estudyante. Lalo na ang estudyante pag napapabayaan, ang kanilang sandalan, nandiyan sa manan si mama, manghihingi ako kay mama. Kaya pag may pera, gastos lang dito, gastos lang doon. Kahit na hindi kailangan. Mga anak, ang buhay, Joan, ibibigay ko sa inyo ang karunungan tungkol sa kung paano magiging mayaman o marangya ang pamumuhay ng isang pamilya. Kayong mag-asawa, huwag kayong maglilihim, Ryan. Kung magkano yung kinita mo, ibigay mo lahat kay Joan. Amin no, brother. Bueno, so data.
embag, ano? And then, manghihingi ka lang sa kanya. Pag nanghingi siya, alamin mo kung aanin niya. Alamin mo. Pag pang-arak, kahit maglumuhod siya sa harapan mo, huwag mong bibigyan. Inuulang ko na ako dyan. Nalalaman ko na lang na umutang si ganito. Kaya pinapagalitan ko. Sabihan mo, huwag mong pautangin. No? Hindi, ganito mga anak, ano? Dito, pag kumita si Ryan ng 300 o 200 sa isang araw, mababa lang ang computation natin, ha? Ang gagastusin nyo ay 250 sa isang araw, no? Kulang pa. No? Pero huwag mong payagan na kukulangin yon. Sa 200 pesos, kahit nakulang ng 50 pesos sa pang-araw-araw nyo, sikapin mong isave yung 50 pesos or 25 pesos. Dahil kulang na yun eh, kulang na nga sa pang-araw-araw nyo. Si Lolo naman, babawasan pa niya ng 50 pesos, di lalong kulang. No? Dito pumapasok yung karunungan. No? Dahil, kung halimbawa, iisipin natin mabuti, meron kang 200 pesos, no? Ang kailangan mo 250 sa isang araw na yon. Gastusin mo man yung 250 na kulang, lilipas yung araw na yon. Tama? Bawasan mo ng 50 pesos yung 200. Magkano na lang natira? 150. Yun lang ang gagastusin mo. Hindi mo mapipigil yung araw, lilipas pa rin. Tama ba? Tama pa rin. No? Pero dito pumapasok yung karunungan ng isang magulang, isang ina. Dahil marami tayong maaring pagkukunan kahit na gulay-gulay, kahit dahon-dahon lamang. Ano? At saka pagtitipid. Ngunit, alam nyo mga anak, pumunta tayo sa computation. 25 pesos a day. Magkano sa isang linggo? Ang masasave mo sa 25 pesos? 125. Magkano sa isang buwan? Times 4. 500. 500. Magkano sa isang taon? 6,000. Tama? Magkano sa isang taon, Lorena? Ay, 10 taon. 60,000. Tama ba, Joy? 60,000. 10 taon pa lang yun, ano? Dito sa pagtitiis, ano? Ngayon, pagdating ng 10 taon, itong si baby niyo, maaring papasok na yan sa high school. Kasi ilang taon siya ngayon? Magtatatlo siya, and then 8 years siya, 11, pagpasok niya ng high school, nakaipon na kayo ng 60,000. Sa 25 pesos lang, ano. So parang ganito, ano, ibig sabihin, sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga bagay na pinaplano natin, kailangan mayroon, parang yung mga bagay na gusto natin, iginagawan natin ito ng plano. Dapat hindi maalis, Ryan, sa inyo, Mumay, yung pag-iipon. Huwag niyong aalisin yan, yung pag-iipon. Kaming matatanda na, nag-iipon pa rin kami. Alam nyo, ito lang. Ang iniipon ko lang, mga bariya-bariya lang. Ano? So, nag-iipon ako nung pandemya. Wala pang 2 years. 25 centavos. Nangihingi ako ng mga 25 centavos sa mga bata na itinatapon yung 25 centavos, Ryan. At saka may isang matanda akong hiningan. Dahil may ipon siyang mga 25 centavos, ayaw naman niya, hiningi ko sa kanya. Sa bahay po marami. 10 centimo po eh. Ay, yung mga ganon. No? Alam niyo kung magkano ang inabot? Alam niyo? Hindi. Kasi sasabihin ko dahil hindi niyo alam. Sa loob lang ng walang 2 taon, nakaipon ako ng 11,000. Biro mo yan? No? Hindi lang doon sa nagagaling sa ano ko, napupulot ko yung iba. Napupulot ko yung iba. At saka mahilig ako na yung misis ko kasi pag mga 1 peso na, 1 peso na, ganyan. Ibigay mo nga sa bata, ayaw nga nilang tanggapin di ba Joy? Ayaw nilang tanggapin yung piso. Nasubukan mo na, Ryan? Ayaw nila, Mumay. Ayaw nilang tanggapin. Hindi na po kasi nakakabili ang piso po. Tama. Oo. Isang tindi na yun. Eh, yung
Yung karaoke na ganyan, 120 piso and 25 cents na. 125 na. Oo. 25, apat lima na. Oh, alam mo yung naipon ko, mga more or less 20 kilos, hindi nga mabuhat ng misis ko sa dami ng mamiso. Dami ng 50 centavos, dami ng 25 centavos, may mga 5 centavos nga. Iniipon ko lahat yun, no? Ngayon, ganito ang pag-iipon mga anak. Huwag kayong manghinayang doon sa 5 centavos na nakikita nyo o 25 centavos na nakikita nyo. Huwag nyong itatapon dahil pera lahat yon. Alam nyo yung isang mayaman sa mundo, no? Nag-umpisa lang sa ganito. Nabasa ko yung kanyang istorya, Lorena, na noon, mamera pa, nagagastos pa yung mamera. Nung hindi na magasto yung mamera, iniipon pa rin niya. Puro mamera lang ang inipon niya, Mumay. Walang 5 centavos, walang 10 centavos na inipon niya, Joy. Puro mamera lamang, Ryan, ang iniipon niya. No? Sa loob ng 10 taon, hindi rin niya akalain. No? Na nakaipon siya ng halos isang lakasan na, kung na ganyan, isang lakasan na puro coins. No? Ilang libo ang inabot. Sa halagang yun noon, ang isang ektaryang lupa noon, Mumay, 150 pesos pa lang noon. 150 pesos. Ngayon nagkaroon siya ng idea ngayon na ipang negosyo niya yon. No? Ang negosyo niya, paglalako lang ng mga malilit na bagay na ang bayad 5 centavos, 1 centavo, 2 centavos, ganyan lang ang kanyang negosyo. Maliit lang. Na hanggang sa nagkaasawa siya, nagkaroon ng kaalaman sa negosyo yung kanyang asawa, napalaki na nila ito. So sa ngayon, isa sa pinakamalaking kumpanya pa rin na nag-i-exist ngayon. No, bagaman wala na yung mga matatandang yon, pero ibig sabihin, ang pinagmulan ng malalaking bagay mga anak, isang maliit na bagay. Tulad ng isang malaking kahoy, isang buto lang ang itinanim, Joan, na ngayon dito, Joy. Ang kailangan mo, Joy, maliit na karunungan, no? Yung maliit na karunungan yan, nadadagdagan yan araw-araw at gabi habang nag-aaral ka. Dito, nagkakaroon ka ng sapat na karunungan, no? Sa iyong pag-aaral, magiging masigasig ka lang. Magiging masigasig ka lang na mag-review, magtanong, ganyan na. Upang magkaroon kayo ng sapat na kaalaman para magkaroon kayo ng kakayanang makipag-compete sa inyong mga kaklase. Dahil pagdating mo, pagpasok mo ng kolehiyo, bibigyan kita ng ibang advice dito, no? At titignan natin kung paano mo makakamtan yung mga pinapangarap na maging kalagayan mo sa mga darating na mga panahon. So magandang araw sa inyong lahat, mga anak, mga kapatid.